So, mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay ba na tayo pinagpala ng Panginoon? Amen. Parang ang hina. Amen po ba? Amen. Siyempre sa isang linggong lumipas, 6 na araw, kasi ngayon yung ikapito, di ba? Alam natin na ang Diyos ay kumilos sa buhay natin. Kasi wala naman tayo dito kung hindi patuloy na kumikilos ang Diyos sa atin. Amen? Amen. So ngayon po, as I observe yung mga testimony ng mga nakaraang linggo and kanina rin kay Sister She, kay Nanay Nina, tunay na malalaman natin kung gaano ka-powerful yung prayer. Amen. Na pag nagdasal tayo, alam natin na dinidinig tayo ng Diyos whenever we pray to Him. Kaya, naririnig natin ito kadalasan sa ating mga pastors. Or di kaya, kapag nakaka-encounter tayo ng mga believers din, na mako-confuse ka pag nag-usap kayo. Napapatanong ka sa kanya, paano nga ba nagiging powerful yung prayer? Kapag ba nag-pray tayo sa kanya, nag-pray ka, nag-pray si pastor, nag-pray si sister, nag-pray ako, nag-pray tayo ng sabay-sabay, paano maririnig ng Diyos yun? Hindi kaya siya malilito kung sino unang papakinggan niya sa atin. Hindi ba may ganong katanungan pumapasok sa isip natin? Paano nagiging powerful ang prayer? Sa ating mga kapatid, naniniwala ba tayo na powerful ang prayer? Amen. So, paano nagiging powerful ang prayer? Kapag ba nadinig lang ng Lord yung pinanalangin natin sa Kanya? Kapag ba nasagot lang niya yung kung anong hiningi natin sa Kanya? Doon lang ba nagiging powerful yung prayer? Paano kung hindi? Paano kung hindi tinugon ng Lord yung panalangin natin? Ibig sabihin ba hindi na powerful ang prayer pag ganun? Hindi na ba powerful ang prayer kapag hindi dininig ng Lord yung pinanalangin natin sa Kanya? Hindi ganun. Alisin natin yung ganung doubt whenever na mag-pray tayo kasi alam natin na may ginagawa ang Diyos na pagkilos when we are devoted to our prayers. Amen? Amen. Kaya basahin po natin ang Philippians chapter 4 verse 6 sa pangunan ni Sister Abigail. Philippians 4:6. Tayo pong lahat ay tumayo at sabay-sabay po natin basahin sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos sa lahat ng inyong kailangan. Lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at mag-iisip dahil sa inyong pagkakisa kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito na kami pinahintulutan mo pang makarinig, Panginoon, ang iyong salita. Gabayan mo ako, Panginoon, at itago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran at ikaw ang makita sa akin, Panginoon. Alam ko, Lord, na hindi ko kalooban, Panginoon, ang lalabas sa aking bibig, Panginoon, kundi kalooban mo, Panginoon. Buksan mo ang isipan, Panginoon, ng bawat isang makikinig, Panginoon, ng iyong salita at maunawaan ang mensahe, Panginoon, na nais mong iparating sa kanila. Ito po, Panginoon, ay aking sinasamot, dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa mga linggong lumipas, ang daming testimony na naririnig ko. And isa lang yung pinaka-naobserbahan ko. Ayun yung pag nagpipray sila, whenever natutugon ng Diyos yung pinapanalangin nila. Merong testimony si brother na nagpray ako kay Lord na pagalingin niya yung anak ko. Kinabukasan, masigla na siya. Meron pa, nangangailangan ako financially, ang dami kong utang. Nagpray ako kay Lord, kinabukasan gumamit siya ng tao para mabayaran ko yung utang ko. Meron pa, nagkasakit ako, kaso may kailangan akong gawin, kailangan kong pumasok sa school kasi sobrang importante. Nagpray ako kay Lord, kinabukasan nakamtan ko yung healing, nakapasok ako, malakas ako. Meron pa, ang daming prayer na natutugon eh. At yun yung isa sa naobserbahan ko. Kaya ang unang pumasok na katanungan sa isip ko, what prayer is and how it works. Ano nga bang panalangin or prayer? Ang sa pagkakalam natin ng prayer is simply a conversation with God. Nag-ask tayo sa Lord
na ma-meet niya yung mga needs natin. Kahit na alam natin na hindi pa natin hilingin sa Kanya, ay alam niya na at ibibigay niya. Amen? Kapag tayo'y nananalangin sa Panginoon, o kaya, salamat ka lang sa Panginoon, salamat Lord, dahil binigyan mo ako ng panibagong buhay ngayon. Ayun ang prayer. Sa pagkakalam natin, once nakipag-usap tayo sa Panginoon through prayer, ayun na yung conversation natin sa Lord. Pangalawa, it's about committing things to Him and consecrating things to Him. Anong ibig sabihin nito, Sister Sophia? Kapag kinocommit natin yung isang bagay sa Lord through prayer, halimbawa, si Pastor, si Sister, nag-prayer request siya kay Pastor na dahil may sakit yung anak niya, gusto niya nang ipag-pray siya ni Pastor, and si Pastor, dinideclare niya yung healing dun sa anak ni Sister. That is committing things to Him and consecrating. Kapag sinabing consecrating, dinideclare mo yung isang bagay para dun sa tao na pinapanalangin mo. You declare healing dun sa tao na may sakit. At nung nakanta niya, nung pinagaling siya ng Lord, that's a miracle. That's the powerful of prayer. Pero kapag nag-pray tayo, hindi lang dapat umiikot sa atin yung panalangin. Di ba? Hindi lang dapat tayo or sarili natin yung pinag-pray natin. Kasi we as Christians, nasanay tayo na pinag-pray din natin yung buhay ng mga kapatiran natin. Pinag-pray din natin yung pamilya ng mga kapatiran natin, pamilya natin, needs ng kapatiran natin, kagalingan ng kapatiran natin, or kahit hindi natin kapatiran. Kasi we need to pray for everything and anything. Pero nakakalungkot, no? Some people is hindi marunong mag-pray or walang alam sa prayer, kaya hindi nila alam kung gaano ka-powerful ang prayer. But the truth is, prayer is one of the greatest privilege we have as Christians. Amen po ba? Na we have prayer ang pinaka-privilegyo sa ating mga Christians. Kaya salamat sa Lord at nakakilala tayo sa Kanya at alam natin kung paano manalangin. Dahil importante sa isang Kristiyano kung paano manalangin ng tama. So what makes prayer so powerful? Basahin po natin sa Santiago chapter 5 verse 15. Santiago chapter 5 verse 15. Santiago chapter 5 verse 15. Paggagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siya muli ng Panginoon at papatawarin ang kanyang mga kasalanan. Amen. Amen. Anong ibig ipahulugan ng Santiago chapter 5 verse 15? The Bible teaches us in James chapter 5 verse 15 na ang heartfelt prayer ng isang tao ay kaya gawing powerful ang prayer niya. Naniniwala po ba kayo doon? Anong ibig sabihin ng Bible ng sinasabi sa James chapter 5 verse 15? It teaches us to be more passionate when we pray. Ano po ba kapag sinabing passionate? May idea ba kayo kung anong passionate? Passionate is makabagbag damdamin, heart-rending, maramdamin, buong puso. Ayan, kasi kapag nag-pray tayo, it's not about how we actually pray to God. Hindi lang sa nag-pray lang tayo, pumikit tayo, nag-pray tayo sa Lord. Hindi lang ganon. Kasi whenever we pray, kapag nag-pray tayo, hindi natin dapat tignan kung paano tayo nananalangin. Kasi hindi yun yung tinitignan ni Lord. Ang tinitignan ng Diyos kung gaano kabukal yung puso mo sa prayer mo. Kung gaano ka ka-devoted sa prayer mo. Dahil it's about sincerity of a heart and putting your whole heart into it. Kapag yung puso mo ay buong pusong nananalangin sa Diyos, hindi mo pahingin. Alam na ng Lord yan at ibibigay sa iyo ng Panginoon niya. Kasi when we pray, pinubuksan natin yung pintuan ng puso natin para pumasok si Lord into our problems and situations. At si Lord ang bahalang mag-work on them. Ginagawa nating partner si God through prayer. Diba, whenever we pray, pag nag-pray tayo, si Lord ang pinapapasok natin sa ating mga puso. Kapag pinag-pray na, halimbawa may mga sufferings yung mga kapatiran natin pero hindi natin sila matulungan financially or physically, ang the best na magagawa natin para matulungan
sila is ipag-praise sila sa Lord. Or halimbawa po, may pamilya na tayo, tapos nabuhay tayo sa isang Christian family. Tapos meron tayong mga pamilya pa rin na hindi naniniwala kay Lord. At pilit natin silang nilalapit sa Panginoon. Pilit natin silang nilalapit, pero we can really change them and make them love God. Hindi natin sila mapilit na ayaw nila, kahit patuloy natin silang nilalapit sa Lord. Pero dahil powerful ang prayer natin, at meron tayong paninindigan sa ating panalangin, God can minister to their heart and reach them. Naniniwala po ba kayo na ang isa sa pamilya natin hindi naniniwala sa Diyos ay kayang abutin ng Panginoon ang puso nila, at hindi natin mamamalayan na palapit na sila ng palapit sa Panginoon. Based din sa aking experience, dahil naranasan kong mag-backslide na 2 taon kahit ako ay nakakakilala na sa Diyos. Nung may time kasi na si Kuya, hindi pa siya nakakilala na sa Panginoon. Nakakilala na siya pero hindi siya nag-church. Ako ang laging nagpipilit sa kanya na, Kuya, magsimba ka, ganyan-ganyan. Ako ang nagpipilit sa kanya, pero dumating yung punto na siya naman yung nasa Panginoon pero ako yung nawala. Patuloy nila akong pinag-pray sa Panginoon. Pero hindi ayaw ko kasi parang ang boring. Parang ganun ang pakiramdam ko noon. Pero nung pinarealize sa akin ng Lord, one time nagkulong ako sa kwarto. Nag-pray ako kay God, Lord, ano bang plano mo sa akin? Nais mo ba akong bumalik sa piling mo? Hindi na ako nila pinilit, pero na-realize ko na importanteng bumalik sa Panginoon. Dahil mas mahirap ang sasabihin ng isang nakakilala na biglang tumalikod sa Panginoon. Kaya ngayon po, dahil super powerful ng prayer, ako'y nalumbalik sa Panginoon at na-realize ko lahat ng aking mga kamalian. Dahil may mga taong hindi napagod na ipananalangin ako sa Diyos. Kaya nagpapasalamat ako sa mga taong ginamit ng Panginoon para bumalik ako sa Kanya. Amen. Kaya, pag nag-pray tayo, iniisip pa natin kung anong benefits ng prayer sa atin. Kung paano talaga ito kumikilos sa atin, kung anong nagagawa ng prayer sa buhay natin. Kaya, meron pong 5 benefits of prayer into our lives. Hindi lang ito 5, maraming benefits ng prayer, pero magbibigyan ako ng 5. Una is, prayer builds a strong relationship with God. Basahin po natin yung Matthew 21, verse 22. Matthew chapter 21, verse 22. Ano mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung kayo'y nananalig. 21 verse 22. Okay, amen. Amen. Sabi po, Matthew chapter 21 verse 22, ano bang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Sobrang specific na nilalaman ng Mateo chapter 21 verse 22. Kapag nanalangin ka ng may pananalig, ano ba ang hiling mo sa Panginoon ay ibibigay niya? Pero kung hindi ka nananalig sa Panginoon, at basta ka lang nag-pray, nawawala yung sense ng prayer. Kasi kapag hindi ka nananalig sa Panginoon, basta nag-pray ka lang, hindi mo alam kung anong meaning ng pinanalangin mo, paano ka dirigin ng Panginoon? Kung hindi ka nananalig. Pero kung sa una pa lang, nananalig ka na, nagtitiwala ka na sa Panginoon, nakiniklaim mo na yung kung anong ibibigay niya sa'yo, pakikinggan ka ng Panginoon. At ibibigay niya kung anong pangangailangan mo. At ayun ang nagiging tulay para magkaroon tayo ng strong relationship sa Kanya. Amen? Through prayers lang yun, mga kapatid. Mananalangin lang kayo, mananalig sa Panginoon. Magkakaroon na kayo ng strong relationship sa isa't isa. By prayers. Pangalawa, prayer provides answers. Basahin po natin yung Matthew chapter 7, verse 7. Matthew chapter 7, verse 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Amen. Amen. Ang sabi, ang pinakanilalaman ng Matthew chapter 7, verse 7 is seek and ye will find. Kapag patuloy kang naghanap, nagsaliksik kung paano ka mananalig sa Panginoon, bibigyan ka niya ng answer sa lahat ng katanungan mo sa isipan mo. Halimbawa, nag-pray ka kay God, Lord, ano ba talagang purpose ko? Bakit ako nabuhay sa mundo? Panginoon,
Ganito na lang ba ako? Pero suddenly, realize mo na, anak, nabuhay ka para paglingkuran ako. Nabuhay ka para mag-serve. Nabuhay ka para pasayahin ako. Yun ang purpose natin sa mundo. Na hindi tayo mabubuhay nang hindi tayo naglilingkod sa Panginoon dahil yun ang layunin natin sa mundo. Kapag hindi tayo nakakilala at malayo tayo sa Panginoon, wala tayo rito sa simbahan. Hindi tayo nag-church. Nasa pariwara tayo. Nasa mundo tayo ng mundo ng mga kasalanan dahil hindi nga tayo nakakilala sa Kanya. At hindi natin sinubukang makilala ang Panginoon. Pero dahil tayo nakakilala na, tayo ay mapalad na. Kaya yun, kapag patuloy tayong nagtanong sa Panginoon, patuloy niya rin tayong bibigyan ng kasagutan. Pangatlong benefit sa atin ng prayer is, prayer give us strength to avoid temptation. Basahin naman po natin yung Matthew 26, verse 41. Matthew chapter 26, verse 21. Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Amen. Amen. Sabi dito, watch and pray that ye enter not into temptation. Kapag nanalangin tayo na may pananalig, alam natin, nalalayo na mismo ang mga temptation or tukso sa atin. Di ba ang madalas nababanggit ni Pastor Ronnie, kapag ikaw sobrang lakas ng pananalig mo, yung temptation, lumalabas ka pa lang ng simbahan, lumalayo na yan. Kasi takot na yan, kasi ang lakas ng pananalig mo sa Panginoon. Pero once nananalig ka, nagpe-pray ka, yung temptation na lalayo sa'yo. Hindi na yung lalapit kasi ang lakas ng pananalig mo sa Panginoon. Ang lakas ng kapit mo sa Lord. As long as nananalig ka. Pero kung nag-pray ka na wala kang pananalig sa Panginoon, yung flesh natin, yung laman natin mahina. Naririnig na natin ito kay pastor, sa mga pastors natin, na kapag mahina ang laman mo, agad kang matutukso. Pero kung malakas ang pananalig mo sa Panginoon, ang temptation na mismo ang lalayo sa'yo. Pang-apat, prayer help us find direction into our life. Basahin po natin yung John 16:13. John chapter 16, verse 13. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papantubayan niya kayo sa lahat ng katotohanan galing sa Diyos, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipapahayag niya sa inyo ang mangyayari sa hinaharap. Amen. Ang John 16, verse 13 ay gawin po natin katanungan sa atin, mga sarili. Na hindi tayo magre-relay lang sa kung anong karunungan ang binigay sa atin ng Panginoon. Kasi binigay niya lang yan eh. Although binigay yan ng Diyos sa atin, dapat hindi tayo nagre-relay sa sarili natin kakayahan, kundi sa Panginoon. Ang John 16:13 ang magiging tanong, at ang ibibigay sa ating kasagutan ng Panginoon is Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Pakibasa po. Proverbs. Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6. 3, 5 to 6. Chapter 3, verse 5. Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Amen! Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Pinagkaloob yan ng Diyos sa'yo. Pero huwag kang magre-rely sa sarili mong karunungan kasi dapat sa Kanya lang tayo. Dapat sa Kanya pa rin tayo humihingi ng gabay. Dahil siya kasama natin sa lahat. Saan man tayo mundo pumunta, siya ang kasama natin. Although kahit binigyan niya tayo ng karunungan, katalinuhan, kung aasa tayo sa sarili natin, walang mangyayari. Dapat mag-rely tayo sa Panginoon. Mag-seek tayo ng guidance sa Kanya, ano man ang gawin natin, saan man tayo magpunta. Kasi si Lord ang magpro-provide. Tandaan natin na ano ba ang ibigay ng Diyos, ay may kakayahan din siyang gawin. Kaya lagi tayong magre-rely sa Panginoon at huwag manangan sa sariling karunungan. At ang last po is, prayer aligns our will with God's will. Basahin po natin ang 1 John chapter 5 verse 14 to 15. 1 John chapter 5 verse 14 to 15. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya dahil alam natin ibibigay niya ang anumanhin natin kung ito'y aayon sa Kanyang kalooban. At dahil alam natin pinapakinggan niya tayo, alam din natin ibinibigay niya ang bawat hinihiling natin sa Kanya. Amen. Amen.
Manalangin tayo ng ayon sa kalooban ng ating Panginoon, hindi sa sarili nating kalooban. Kasi baka mamaya nagpipray tayo sa God, tapos hindi niya dinidinig kasi hindi pala yun para sa atin. Hindi pala kalooban ng Lord yun sa atin. Mamaya humiling ka lang, Lord, gusto ko ng kotse. Kasi hassle na mag-commute eh. Pero ang sagot ng Panginoon, hindi ko kalooban yan sa'yo. Kasi baka yan ang maghamak sa'yo. Pag binigyan ka ng kotse, na aksidente ka, eh ang Lord ang nag-provide dun sa'yo, baka sisihin mo pang Panginoon. Paano kung humiling ka sa Lord ng, Lord, payamanin mo ako, gawin mo akong mayaman. Pero ang sagot ng Lord, anak, baka pag yumaman ka, makalimutan mo ako. Diba? Dahil sa sobrang kapusungan natin sa pera, nakakalimutan natin ang Panginoon. Kaya hindi pinahihintulutan ng Panginoon yung ibang bagay na hinihiling natin sa Kanya. Kasi hindi yun yung kalooban niya. One time, nagkaroon kami ng sharing ni Sister Marinel about sa father niya. Ang sabi niya sa akin, sinurrender niya na sa Panginoon lahat ng burdens, lahat ng... Kasi alam niya na ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon din ang babawi. Sinurrender niya sa Panginoon, inilapit niya sa Panginoon, iniluhod niya sa Panginoon ng father niya. Pinanalangin niya sa ospital ang papa niya. Umuwi siya, ilang oras makalipas, may tumawag sa kanya na iuwi na pwede nang umuwi ang papa niya. Di ba ang instant ng prayer dahil kalooban ng Lord ang nais na mangyari sa buhay mo? Amen? Kapag kalooban ng Lord, ibibigay niya yan. Pero kapag hindi, huwag natin isipin na hindi dinidinig ng Lord yung prayer natin. Kasi baka nagpipray tayo ng para sa sarili lang natin at hindi kalooban ng Diyos yun. Kaya manalangin tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos. Para yung kalooban natin, para yung will natin is ma-align sa will ng Panginoon. Pero how do we align to the will of God? Paano ba ma-align yung kalooban natin sa kalooban ng Panginoon? Paano natin malalaman na naka-align yun sa kalooban ng Panginoon? Una is mag-search. Sabi sa Matthew chapter 7 verse 7, Seek and ye shall find. Patuloy tayong maghanap ng kasagutan sa ating mga katanungan through prayers. Dahil prayer provide answers. Diba? Ika nga. Pangalawa is mag-repent. Basahin po natin yung 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Second Chronicles chapter 7 verse 14. Ngunit kung ang bayang ito na nagtatagay ng aking karangalan ay magpapakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikuran ang kanilang kasamaan. Papakinggan ko sila mula sa langit, papatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan at muli kong pasasaganain ang kanilang lupain. Amen. Magre-repent lang tayo, magsisisi lang tayo sa mga pagkakasala natin. Pagpapalain tayo ulit ng Panginoon, patatawarin niya tayo ulit. Di ba sobrang amazing ng Panginoon? Sa kabila ng lahat ng pagkakasala natin, kailangan lang nating mag-repent sa Kanya. Paano tayo magre-repent? Mananalig tayo, magpe-pray tayo sa Kanya ng buong puso, iluluhod natin, iiyak natin sa Kanyang lahat. Magre-repent tayo. Ano gagawin ng Panginoon? Pagpapalain na tayo ulit. Kahit gaano pa kalaki yung kasalanan na gawa mo, tatawag ka lang sa Panginoon, patatawarin ka na niya. Kasi tinawag na tayo ng Lord eh. Kung hindi tayo tinawag, hindi tayo mapalad. Pero tinawag tayo ng Panginoon, ang kailangan lang natin gawin is mag-repent. At ang pangatlo, una, search. Pangalawa, repent. Pangatlo is obey. Basahin po natin ang John chapter 14 verse 15. John chapter 14 verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Amen. Amen. Kung susunod lang tayo sa Panginoon, paano ba natin may papakita sa Panginoon na mahal natin siya? Diba? Sa simpleng pagsunod sa kanyang mga kautusan, ay nagpapakita na ng pagmamahal sa Panginoon. And this is how we align to the will of God. Pangapat is, follow the Spirit. Basahin po natin ang Galatians chapter 5 verse 25. Mga taga-Galatia chapter 5 verse 25. Kung ang Espiritu ay nagbibigay ng buhay sa atin,
siya na rin ang paghahariin natin sa ating buhay. Amen. Kapag namumuhay na tayo ng naaayon sa Espiritu, natatakot na tayo gumawa ng mali. Amen po ba? Kapag namumuhay na tayo ng naaayon sa kalooban ng Panginoon, parang natatakot na tayo gumawa ng mali. Ultimo, dati kang palamura. Madalas naririnig na natin ito sa mga pastors, ginagawa nilang example. Madalas kang palamura, hindi ka nawawala ng sentence na may mura. Pero dahil nakakilala ka na sa Panginoon, sinusunod mo na yung kalooban ng Espiritu sa'yo. Kapag nakakapagmura ka, tinatapik mo na yung bibig mo. Amen? Kasi alam mo nang mali yun. Alam mo nang balik gumawa ng isang bagay dahil nakakilala ka na sa Panginoon. At ano ba ang Panginoon? Di ba siya ay matuwid at banal? Kaya parang inaayon mo na yung buhay mo sa kung paano mamuhay ang Panginoon. Yun ay purong kabanalan lamang. Panglima is pray. Siyempre, itong pinaka-importante sa lahat. Basahin po natin ang Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8. Jeremiah chapter 17, verse 7 to 8. Mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito mangangatid kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dawat nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin. Patuloy pa rin itong mamumunga. Amen. Amen. Alam niyo, mga kapatid, may time na nag-pray ako kay God. Nagsabi ko sa Kanya, Lord, why do I find it hard? It's so hard to trust you. Pero ang sinabi sa akin ng banal na Espiritu na nagpa-realize sa akin, hindi ka na kasi naglalaan ng oras sa akin, kaya hindi mo na ako kilala. Anong ibig sabihin nun? Sobrang simple ng formula. We cannot trust someone we do not know. Hindi tayo nagtitiwala sa hindi natin kilala. Amen. Hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon kasi generous siya, kasi kaya niya tayong patawarin, kaya niya tayong pagalingin, kaya niyang i-provide yung pangangailangan natin. Hindi tayo nagtitiwala sa Kanya kasi hindi natin siya kilala ng lutusan. At hindi tayo naglalaan ng oras para makilala ang Panginoon. At yun ang isa sa pinakamaling nagawa ko. Na sa dami-dami ng oras na meron ako, bakit hindi ko kinilala ang Panginoon? Bakit hindi ako nag-spend ng oras para makilala siya? Kaya hanggang hindi pa uli ang lahat, mga kapatid. Maglaan tayo ng oras para mas makilala natin ang Panginoon. Kasi sabi po sa Jeremiah 17:8, katulad ng isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Kaya pala tayo nag-dry. Kaya pala puno tayo ng doubt, puno tayo ng pag-worry. Kasi hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. Hindi tayo nagtitiwala sa kaya niyang gawin sa atin. Pero inyo mananalangin lang tayo ng may pananalig. Di rin ginaagad ng Diyos kung anong pinanalangin natin. Minsan kailangan pa natin mag-beg sa Panginoon, umiyak sa Panginoon. Pero dahil sobrang powerful ng prayer, sobrang bukal sa puso natin, tapos puso tayo nananalangin sa Kanya, kumikilos na agad yung banal na Espiritu at dinidinig yung panalangin natin. Instant ang prayer. Kinabukasan, hindi mo alam kumikilos na. Nandyan na. Magugulat ka na lang, Lord, kakapray ko lang nito kahapon. Binigay mo agad. Kasi alam ng Lord na devoted tayo sa prayer natin. Nananalig tayo sa Kanya, na nagtitiwala tayo sa Kanya. Kaya dapat, kapag nanalangin tayo, we need to pray for everything, for anything. Para sa iba, hindi lang umiikot sa atin yung panalangin, kundi para sa ibang tao din. Dahil ang concern natin is hindi lang tayo, kundi ang mga kapatiran natin. Hindi natin gusto na tayo lang yung pabor sa Panginoon. Kasi gusto natin ang mga kapatiran din natin. Hindi lang tayo yung pagpapalain ng Lord, kundi sila rin. Hindi lang tayo yung patatawarin ng Lord, kundi sila rin. Hindi lang tayo yung maliligtas, kundi sila rin. Kaya manalangin tayo ng may pananalig. So para po sa conclusion,
Basahin po natin muli yung Philippians chapter 4 verse 6. 6 to 7. Mga taga-Pilipos, chapter 4, verse 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Amen. Dapat wala na sa atin yung doubt. Wala na sa atin yung pag-worry. Kasi alam natin na once na nag-declare tayo, na once na nanalangin tayo ng buong puso sa Panginoon, alam natin na ibibigay sa atin ng Lord kung ano man ang hihingin natin sa Kanya. Sabi nga, di ba, prayer is a powerful connection with God. It aligns our hearts with His will and opens us to His guidance and comforts. Embrace prayer as a means to deepen our relationship with God, trusting that He listens and responds in His perfect timing. Hindi po agad nanalangin tayo, ay aasahan na natin na ibibigay agad ng Lord yun. Kasi, paano kung hindi nga kalooban ng Lord sa atin? Paano kung kailangan lang natin maghintay ng tamang pagkakataon at ibibigay ng Lord kung ano man ang hilingin natin sa Kanya? Hindi porket nag-pray tayo, tapos, Lord, ilang taon ko nang pinananalangin sa ito pero hindi mo pa rin ibinibigay. Ibig sabihin, dapat ma-realize natin na kalooban ba ng Diyos to para sa akin? Or sarili ko lang itong kagustuhan? Lord, kalooban mo ba to? O pang sarili ko lang itong kaligayahan? Kaya dapat ini-include natin sa mga prayers natin na dapat kalooban ni Lord ang masunod. Na ang plano lang ng Lord ang masunod sa buhay natin. Kasi kapag ang plano ng Lord ang hinayaan natin mamuna sa atin, magtatagumpay tayo. Hindi lang yung pang sarili nating karunungan, pang sarili nating dalangin, pang sarili nating kasiyahan. Kasi kapag ang kalooban ng Panginoon ang mamuna sa atin, tiyak na higit pa sa kung anong pinanalangin natin yung ibibigay ng Lord sa atin. Kaya dapat po ay manalangin tayo ng may pananalig sa Kanya. At i-build natin yung mas strong na relationship sa Panginoon dahil yun ang pinaka-importante. Kapag nanalangin ka, nanalig ka sa Panginoon, ikaw ay diringgin niya, ngunit kapag ang panalangin mo ay patay, hindi. Nababawasan yung pananalig natin sa Kanya, meron tayong pangamba, may doubt, asahan natin na hindi diringgin ng Panginoon yan. Kaya dapat may panalangin tayo na may pagtitiwala sa Kanya. Dahil ang Lord lang ang dapat na manguna sa atin, hindi ang pansarili natin. Kaya salamat sa Panginoon sa ngayong araw. Nawa ay may natutunan tayo sa maliit or short na aking pinahayag sa atin. Kaya tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat Panginoon sa salita mo Panginoon na aming napakinggan. Nawa Panginoon, may tumimo Panginoon sa aming mga isipan Panginoon na may i-apply namin paglabas namin ng simbahan ito Panginoon, na Panginoon kung gaano ka-powerful ang prayer Panginoon at dapat may pananalig kami sa iyo Panginoon dahil Panginoon alam namin Panginoon na ikaw ang siyang kikilos para sa aming mga buhay. Basta manalagig lamang kami sa iyo Panginoon at magtitiwala sa iyong nais at kalooban sa buhay namin. Lahat ng ito Panginoon ay aking sinasama at dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.